Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung ngayon mo lang napanood ang video na to, ako po si Jackie. Isa po akong domestic helper o FW na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. For today's video, ang ibabahagi ko na naman sa inyo guys ay isang topic na maaaring makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. Ang topic na i-share ko sa inyo for today ay galing sa mga comment ng ating kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Sasagutin ko sila isa-isa. So, ito yung isinulat ko, listahan ko, or kodigo ko para hindi ko makalimutan. So, nag-comment si Kabayan Gino. Shoutout sa'yo. About naman to sa pagkuha ko ng financial assistance. So, nagtanong siya kung makukuha din agad after ng seminar. So, siguro ang ibig niyang sabihin yung Zoom na seminar. So, i-share ko sa iyo kabayan ang experience ko sa pagkuha ko ng aking financial assistance. Paiksiin ko na lang para hindi hahaba yung ating video. So, galing ako sa Bahrain. May referral na ako na ibinigay ng Polo Owa Bahrain kasi nag-complain ako sa Philippine Embassy about sa aking employer. Nag-complain ako sa aking agency. So, kung gusto nyong mapanood ang video, so may previous ako na video na in-upload kung ano talaga yung mga nangyari sa akin sa Bahrain. So, puntahan nyo na lang yung channel ko at mayroon akong mga video na ina-upload. So, para makakuha lang kayo ng idea kung ano yung dapat nyong gawin. For example, nakaka-experience kayo ng pang-aabuso. So, nung umuwi na kami ng Pilipinas, dalawa kami. Yung kasama ko taga Davao yata yun siya, tapos ako naman sa Cavite. So, may referral na kami na isinan sa amin ng Polo Owa Bahrain at ang sabi sa amin, ipapakita raw namin yon dun sa Owa sa Pilipinas. So, yun ang ginawa namin dahil ako ay taga Cavite. So, nasa Laguna yung Owa. So, sakop kasi ako ng Region 4A. So, sa Laguna yung Owa na kailangan kong puntahan. So, nung pagkadating ko ng Pilipinas, siguro mga 1 week yun. Pagkatapos ng 1 week, nagpahinga lang ako. Pumunta na ako sa Calamba, Laguna dahil doon yung opisina ng OWA. At ipinakita ko sa kanila yung passport ko, lahat ng mga dokumento na kailangan nilang makita, ibinigay ko sa kanila, pati yung referral na galing sa Polo Owa Bahrain. So, pinakita ko sa kanila at kinuha nila yung aking passport. Marami pa silang hinanap at ibinigay ko sa kanila lahat yun at tinanong nila ako at sinagot ko naman sila kung ano yung mga nangyari. So, may mga dokumento silang mga kailangan. Binigyan nila ako ng list of requirements at kailangan raw umattend ako ng Zoom meeting or Zoom seminar para ma-explain doon kung ano yung dapat kong gawin para makuha ko yung financial assistance ng OWA na 20,000 pesos. Importante lang na kailangan active member ka ng OWA para makakuha ka ng mas malaki. Kasi pag hindi ka active member, may makakuha ka pa rin pero maliit lang. So ako, na-check nila sa computer, active member ako at naibigay nila yung 20,000 pesos na financial assistance. Pero hindi basta-basta na ibigay ng OWA yun. Marami pa akong requirements na ipinasa at ilang beses pa akong pabalik-balik sa Laguna para makumply ko yung mga requirements ko at maipasa ko sa kanila at ma-approve yung aking OWA financial assistance na 20,000 pesos. So, na ibigay naman ng OWA yon sa akin. Binigay nila yung cheque at pinalitan ko na lang siya sa land bank. So, yun yung nangyari at may bawas siya 100 pesos at yung nakuha ko na lang 19,900. So, cheque yung ibinigay sa amin pero hindi basta-basta nakukuha namin yun kaagad yung cheque. After siguro ng mga more than 2 months naming pag-aantay. So, pagkatapos na-approve lahat ng mga requirements namin, chinek ni sir, kasi pinasa ko siya sa OWA sa Bacoor, sa SM Bacoor. May OWA sila dyan sa loob ng SM. So, pinasa ko siya doon at chinek ni sir.
may mga binabago siya sa akin at yun, binago ko siya dahil may mga mali akong nasagot doon. Sabi ni sir, ibahin mo to, palitan mo ng ganyan. So, siya yung nag-assist sa akin. At yun, na-approve yung aking OWA Financial Assistance na 20,000 pesos. So, yun kabayan, ang experience ko sa aking pagkuha ng financial assistance. Ang sagot ko sa tanong mo, hindi mo agad-agad makukuha after ng seminar. Kagaya ng nasabi ko kanina, more than 2 months bago namin nakuha yung aming OWA Financial Assistance. Matagal kasi napakadaming OFW na mas nauna sa amin na nagpa-process din sila ng kanilang OWA Financial Assistance. Hindi lang kami. So napakadami kaya ini-schedule ng OWA ang pagbibigay nila ng financial assistance sa aming mga OFW. So yun kabayan, sana may nakuha kang idea at nakatulong ako sa iyo at nasagot ko ng maayos, na-explain ko sa iyo. At sana may natutunan kayo. So proceed ako sa next na comment ni kabayan Mark Mercadal. Shout out sa iyo. So ang tanong naman niya sa akin about naman to sa amo ko doon sa Bahrain. So, sinabi mo sa amo mo, kabayan, na pabalik ka sa agency or agency kumuha sa'yo. So, isa-share ko sa inyo, kabayan, yung na-experience ko din sa Bahrain ako. Simula kasi nung pagdating ko sa Bahrain, naging problema ko na talaga yung mga alaga ko, lalo na yung panganay. Kasi, salbahe talaga siya. Tapos, nambabato pa ng kung ano-anong mga laruan. At nung time na sinaraduhan niya ako ng pintuan ng sasakyan at tinamaan yung ulo ko, doon na talaga ako nag-complain. Tapos binato niya pa ako ng bola sa mata. Nag-complain din ako sa amo kong babae. Binilhan naman nila ako ng gamot. Kaya lang, yung alaga ko talaga na panganay, yun talaga yung naging problema ko, naging struggle ko doon sa Bahrain. Dahil nga, salbahe talaga siya. So, bukod pa sa alaga ko, naging problema ko rin yung amo ko kasi panay yung paninigaw nila. So, nagkakapobia tayo niyan dahil konting pagkakamali lang natin ay makaka-experience agad tayo ng paninigaw. So, yun ang experience ko. Kaya, after kong matapos yung 1 year, nag-decide na talaga ako na magpabalik sa agency kasi nga nagkasagutan kami ng amo ko, hindi kami nagkaintindihan dahil lang sa bedsheet. So hindi ko napalitan nung gabi na yon yung bedsheet ng alaga ko na lalaki kasi nga nabisi din ako at parang nung time na yon pagod na pagod talaga yung katawan ko kasi panay ang gala namin, panay yung puyat. So nung time na yon hindi ko siya napalitan. Sabi ko sa amo kong babae, kinabukasan ko na lang papalitan pero hindi siya pumayag at doon na nagsimula yung sagutan namin at nasagot ko na talaga yung amo kong babae at nag-away kami. So nai-record ko yun at naipasa ko sa Philippine Embassy sa kay Sir Arnel at yun, tinulungan naman nila ako at nakauwi ako ng Pilipinas na wala akong ginastos sa pamasahe ko. Ang gumastos ng pamasahe ko is yung agency kasi nag-complain ako sa Philippine Embassy at na-hold yung mga kontrata ng agency. Hindi sila makapag-process, hindi sila makapag-paalis ng mga kasambahay galing sa Pilipinas dahil yung mga kontrata nila na i-verify ng Philippine Embassy or ng Pulo OWA, hinold. So, naka-hold yun. So, hindi makapag-process yung agency. So, ang ginawa nila, yung complaint ko ay tinugunan nila. Kumbaga, nagkita-kita kami dun sa Pulo OWA, sa Bahrain, sa Philippine Embassy, nagkita-kita kami dun, nag-usap kami dun, at lahat ng mga complaint ko ay binayaran nila. Kagaya ng complaint ko sa sahod ko, ibinigay nila lahat at binilhan nila ako ng plane ticket. Sila lahat ang gumastos. Plane ticket ko at yung
sahod ko na hindi nila naibigay, binigay nila lahat. So, yun ang nangyari. Nag-complain kasi ako sa Philippine Embassy. So, after ng mga ilang month, binigay na ng agency yung sahod ko at binilhan na rin nila ako ng plane ticket. So, yun ang nangyari sa akin sa Bahrain. Kuha ko lahat ang aking sahod na hindi agad na ibigay ng agency or ng previous ko na amo. Nakuha ko lahat at nakauwi ako ng Pilipinas. So, yun ang ginawa ko. Nag-complain ako sa Philippine Embassy at hinold ng Pulo OWA ng Philippine Embassy yung mga kontrata ng agency. So, nakuha ko lahat. Nung nag-usap kami ng staff ng agency, so nangako sila, nagpermahan, pumirma ako, pumirma din sila na ibigay nila lahat ng aking sahod, yung kulang na sahod na hindi nila naibigay. So, binigay naman nila yon at pumirma na din ako na hindi na ako maghahabol sa kanila. So, yun yung ginawa ko sa Bahrain. So, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, nag-complain din ako sa kanila na gusto kong magpa-medical. Kasi doon sa Bahrain, hindi ko nagawa yon dahil nga nag-sideline kasi ako ng trabaho. So, nag-extra job ako habang nag-aantay ako ng aking sahod na maibigay ng agency. Habang nagko-complain ako sa agency ko, naghanap ako ng extra na trabaho sa labas. Nagtiinti ako, nagpatago-tago ako, pero may visa pa naman ako. Kaya lang, hindi na ako nagtatrabaho sa dati kong amo. Nagtrabaho ako sa amo ng kaibigan ko, pina-extra ako doon. 1 buwan din yun. So, pinagtiyagaan ko yun 1 buwan habang nagko-complain ako sa aking agency. So, mahirap siya guys at hindi ko ina-advise na gawin nyo rin yung ginawa ko. Kasi ang hirap niya talaga na sitwasyon na patago-tago ka at yung amo ko pa tawag ng tawag sa akin. So, nilakasan ko na lang talaga yung loob ko para makuha ko yung sahod ko at makauwi ako ng Pilipinas. So, naibigay naman ng agency ko yung sahod ko at sila din yung bumili ng plane ticket. So, nakauwi ako ng Pilipinas. So, paulit-ulit na ako guys. So, yun talaga yung nangyari sa akin. So, maraming salamat sa staff ng Pulo OWA sa Bahrain dahil tinulungan nila ako at nakuha ko lahat ng sahod ko sa aking previous na amo. Binigay yun ng agency. So, ang ginawa ko kabayan, dahil nag-away kami ng amo ko na babae, sinabi ko sa kanila na magpabalik na ako sa agency. At pagkatapos ng mga ilang araw, 2 days yun, nagtiis ako sa gutom, ibinalik ako ng amo kong lalaki sa agency. Doon nag-usap-usap kami at hindi na talaga ako babalik sa kanila. So, pinatrabaho ako ng agency sa ibang employer. Dahil hindi na talaga ako babalik sa dati kong amo dahil nga napubya ako at natakot na rin ako na bumalik dahil nga nag-away kami ng amo kong babae. Nasagot ko kasi siya dahil sobra na talaga. Ilang beses na rin kasing nangyari na sinigawan ako, kaya yun, nag-decide na talaga ako na magpabalik sa agency. Kasi yung alaga ko, problema ko, pati yung amo kong babae, problema ko rin. Kaya nagpabalik na talaga ako sa agency after 1 year. So, yun kabayan, yung experience ko. Ang ginawa ko kasi, nagsabi ako sa amo ko na magpabalik ako sa agency. Hindi ako nagtrabaho ng 2 days. Nagkulong ako sa kwarto at nagtiis ako sa gutom kabayan. Indomie at saka tinapay lang yung nakapag-survive sa akin. So, binalik nila ako sa agency kabayan. Hindi ako kinuha ng agency kabayan. Yung amo ko na lalaki yung naghatid sa akin sa agency. Siya yung naghatid sa akin. Kasi sabi ko sa kanila, babalik na ako sa agency at hindi na ako magtatrabaho sa inyo. Yun ang sinabi ko sa amo ko, sa first employer ko. So, yun ang experience ko sa Bahrain kabayan.
So, thank you sa comment mo. Sana nasagot ko ng maayos, na-explain ko at naintindihan mo, nakakuha ka ng idea. So, next, proceed ako sa comment ni Rons Iscares Evangelista. Shout out sa'yo. So, maraming salamat sa comment nyo. Tungkol naman to sa PGH, yung tanong niya. So, saan po ba ang location nila sa Manila? So, ang PGH ay matatagpuan mo sa Pedro Hill. Kung galing ka ng Baclaran, sakay ka ng LRT, baba ka ng Pedro Hill. Sa McDo, di ba? Pagbaba mo ng Pedro Hill, sa may hagdanan, may McDo dyan. Tawid ka sa kabila, may Petron kang makikita. Yung way niya papunta ng mall na Robinson ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Lapit siya sa Petron. Hilira lang siya ng Petron. Makikita mo siya agad kasi along the highway lang siya. May nakasulat naman na PGH Lending Corporation, nakasulat. At pwede ka rin magtanong para hindi ka maligaw. Mayroon din silang branch sa Ortigas. Pero hindi ko alam yung branch nila sa Ortigas. Pero kung malapit ka sa Ortigas, pwede ka rin namang magtanong. Basta pumunta ka lang ng Ortigas sa may DMW or POAA. Pumunta ka dyan at magtanong ka na lang. Kasi malapit lang sila dyan sa DMW or sa POAA. Hindi ko lang kasi alam kung saan talaga yung opisina nila dyan sa Ortigas kasi hindi ko siya napuntahan. Ang napuntahan ko kasi sa Pedro Hill. Doon kasi ako nag-process ng aking loan sa Pedro Hill. Malapit lang siya kabayan sa Petron Gasoline. So, yun ang landmark niya, Petron. Hilera lang siya. Pwede ka rin magpa-photocopy. Diyan malapit lang din sa may Petron, may photocopy din dyan. Kung gusto mo talagang mag-process ng loan or mag-loan sa PGH, magdala ka na ng inyong kontrata, tapos ipa-photocopy mo na lang dyan. Malapit lang din sa Petron. So, magtanong-tanong ka na lang kabayan kung gusto mo talagang makita or kung gusto mo talagang mag-loan sa PGH. So, maraming salamat sa comment nyo kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea. So, yun lang ang mga tanong na sasagutin ko. So, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-like. Kung may tanong kayo about this topic, paki-comment below. At paki-like na rin kung nagustuhan nyo ang video na to. Kung nakatulong sa inyo at may nakuha kayong idea, may natutunan kayo, paki-press ang like. Paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At paki-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mga video. At thank you for watching and God bless.